Magandang gabi lahat mga kaibigan, and welcome to another episode of Agapay Tatak Rosa Rosal. At ang topic natin today is actually very important because it's talking about medicines, medication, at ano ang tamang paraan para magpagamot. Sa mga Pilipino kasi common yun, nag-aano sila nagsi-self-medicate. Siyempre ako, nung bata ako, I was also guilty of that. Yung kung halimbawa, meron kang sakit ng tiyan, sakit ng ulo, ikaw na mismo ang magdidiskarte sa gamot na iti-take ninyo. But then, this is not a good practice. So, ang makakasama namin today is si Paul Benedict A. Bautista, a registered medical technologist and CEO of Prime Choice Drugstore. Magandang gabi, Paul, at saka thank you very much for joining us today. Good evening po. Okay. Thank you din po. Okay. Paul, yung sa topic natin, no, ang unang-unang, marami kasing mga tao nagtitake lang ng gamot without knowing kung may allergies sila, kung tama ba itong gamot na ito para sa kanila. Ano ang unang-unang pinagbabasihan ng pagtitake ng gamot? Di ba dapat magpa-check up muna, magpa-lab test muna bago para malaman mo kung ano yung talagang mali sa inyong katawan? Okay. Unang-una, kailangan natin magpakonsulta sa doktor. Okay. So this is the first step talaga? Yes, yun ang first step. Sasabihin nila lahat na nararamdaman nila. Then ang second step, magbibigay sila ng mga test, kung ano man test, x-ray ba, laboratory. Then after ng resulta nun, dun palang magre-reseta ang doktor para sakto dun sa mga sakit nila. Kasi ang problem sa mga Pilipino is nagsa-self-medicate sila. Totoo yun, yes. Okay, since we're on the topic of self-medication, how bad is it? Ano ang pwedeng mangyari pagka nagsa-self-medicate tayo? Una, pag nag-self-medicate ang mga tao, hindi natin alam una kung tama ba yung iniinom na gamot nila, pwedeng ma-overdose. So pag na-overdose sila sa gamot, pwedeng masira yung atay nila, which is another complication sa katawan, another gastos na naman, panibagong sakit na naman, magko-continue lang siya and everything else. Lalong-lalo na pagka umabot tayo sa bato or sa kidneys natin, usually pagka meron ng problema sa kidneys, ito ay irreversible already, di ba? Ima-manage na lang natin kung baga. Yes. Okay, so let's backtrack. Like you said, dapat magpakonsulta sa doktor. Usually, bago mag-prescribe ng anything ang doktor, we need to have baseline for our health. So, bakit mahalaga ang pagpapa-laboratory test? Kasi ito talaga ang baseline, tama? Okay. First of all, ang laboratory result, yun yung pinakamata ng doktor sa katawan natin. Okay.
Doon nila makikita kung normal levels pa ba ang mga sugar natin, cholesterol, etc. Pag tumaas yon onte, doon pa lang sila magreseta, may problem doon. Yun yung kailangan nilang makita para maayos nila umpisa pa lang. Mas importante, umpisa pa lang, ma-monitor na natin kesa malala na mas Okay. mahirap ng gamutin. So, lumalabas uli itong prevention is better than cure kung Yes. mape-prevent natin. Okay, eto naman, since nandito na po tayo, ano yung mga common, kasi ang alam ko dito sa Pilipinas, ang mga lifestyle diseases ang pinaka-importante, di ba? Yan ang talagang problema ng Pinoy, yung cholesterol, yung blood sugar, tapos yung yung high blood. This is the most common, di ba? Yes, yes. Kaya usually, pagdating ng 30 years old, talaga siya, advisable na magpa-Magic 12 or Chem 12, kung ano man, para ma-monitor natin lahat. Then, usually, sa mga healthy people naman, kahit once a year lang pwede magpa-laboratory test. Yung annual. Pero kung may nararamdaman na kayo, as much as possible, ASAP na para maagapan. Pero ang most common dyan is CBC, urinalysis, sugar, mga FBS or HbA1c, cholesterol, etc. Madami, malawak Ito talaga. yung kasi itatanong ko sana yung Magic 12 na yun. So yun ang kasama nun. Yes, Yung may CBC. mga package ang hospital, mga clinics, para mas madali ma-monitor and mas mura rin sila kahit papaano. Okay, ano po ang madalas na pagkakamali ng mga pasyente kapag nagpapa-lab test? Okay, ang most common po dyan is una, over-fasting or under-fasting. Okay, so meron din ganon, over and under fasting. Ano ba ang dapat? Very strict sa time, usually 10 to 12 hours, depende sa testing. Kasi for example, nag-overfast tayo, yung mga resulta natin is sobrang mag-iiba, bababa or tataas. Kaya very critical yung oras talaga. Kaya ini-inform pa lang, umpisa pa lang na nung kung sino makausap, medtech or doktor, na ganito yung oras ng fasting talaga. Okay, ano ba talaga ang tama, ilang oras yun? Kung halimbawa, magpapa-lab test ako ng 7 a.m. in the morning, anong oras ako dapat mag-fasting Okay, sa gabi? kung 7 a.m., usually 9 p.m. pwede ka na mag-last meal. Depende sa test. Per test, halos iba-iba yung parang oras niya. Merong 8 to 10 hours for sugar lang. Merong 10 to 12 hours kung kasama ang cholesterol. Okay. Kung halimbawa lumabas na yung mga lab test natin, no, at saka magpapareseta ang doktor, ang preconceived notion ng mga Pilipino is napakamahal magpagamot. Pero I know that there are options. It need not be super expensive. Tama? So, ano yung mga choices natin? Okay. Unang-una, madami tayong pharmacy ngayon na nag-o-offer ng generic medicines. Under Generics Act, ang mga doktor, pwede silang magsulat ng generic name pero yung brand name hindi advisable. Okay. Binibigyan nila ng option yung mga pasyente para makapamili ng mas cheaper. Okay. Pero same effect lang. Okay, so Same importante yan. Same effect ang generic sa branded, pero yung presyo is malayo. Yes. Kasi, ang generic name, yun yung active ingredient, yun yung nagamot sa sakit. Okay. Yung brand name, yun yung binigay ng company sa gamot para, for example, yung mga sikat na paracetamol, binigyan ng company ng pangalan yun para malaman na sila ang gumawa nun. Okay, so parang may name recall. Yes, which is yun yung, kaya mas mahal is yung mga company is nagbabayad sa mga advertisements. Okay. Yun yung reason, kaya medyo mas mahal sila. Okay, so mga yung ad promotions, marketing, Yes, ganun, yes. kaya sila nagiging mahal. Ang epekto naman nito sa tao is household name, parang ganon. Yes. Okay, pero it doesn't mean, kung halimbawa, lalong-lalo na, ang gagamitin kong example is antibiotic. Kung halimbawa, ang kailangan mo is 500 milligrams, let's say, of amoxicillin, you can get that generic. Same effect yan, basta yung content niya is 500 milligrams of the generic. Yes. Ang mali rin usually ng mga Pilipino is masyado sila nag-focus sa brand name. Tandaan nila, hindi mas mahal ang gamot, mas effective. Okay, so that is an important sa ating Yes. mga kababayan. No? Hindi ibig sabihin na ang mas mahal ay mas effective. Yes.
sa sakit natin ngayon, pare-pares lang ng gamot yan. Lahat po yan ay dumaan sa FDA. Nasuri po nila lahat yan. Kaya yung stigma na mas mahal, mas effective, hindi po totoo yun. Okay. Ganyan. So maraming choices 'yan. And Paul, ang generic brands ba is halos meron ang lahat ng mga branded names. Merong katumbas ito na generic? Yes po, pero yung mga ibang bagong gamot is wala pa pong generic Okay. ngayon. So kailangan ma-establish muna. So kung alimbawa medyo combination ang sakit mo, meron talagang magiging branded 'yan only because wala pang generic na nagawa for Yes. that particular brand. Yes. Okay. And kanina pinag-usapan natin ang mga lab test. How often dapat? Kung alimbawa, meron ba yan na kung mas matanda ka, dapat ba mas madalas ang paglalaboratory mo or only pagka meron kang binabantayan na concern? Okay. For healthy individuals, advisable is once a year. Oo. Pero starting after 30 years old, advisable na twice a year na. Okay. Depende sa doktor kasi merong mga doktor na after 6 months, bumalik ka, titingnan natin kung effective yung gamot na nireseta. Yung iba naman, after 3 months, depende sa sakit nila, depende sa pag-take ng gamot nila, kung umepekto ba o ganyan. Okay. Yun ang tamang time frame ng pagbalik sa doktor. Okay. And anong maipapayo nyo sa mga bumibili ng gamot sa pharmacy? Okay, unang-una, i-check nila yung pharmacy kung may license ba, kung may license sa FDA, kung nasunod ba sa proper storage, kung malamig ba yung area, hindi naaarawan, para hindi masira yung mga gamot. Yun yung usually na dapat i-check nila. Okay. So, dapat talaga ang expiration date, eto na lang, no? Because maraming nagsasabi kasi hindi naman ito pagkain, hindi naman ito nabubulok. Marami din yung mga nagtitipid na minsan kung meron pa silang old stock na gamot, no? Sa dati nilang sakit, ay ito rin ang iti-take nila na kung meron mga 3-4 na piraso bago sila bibili ng bago. Ano yung nagiging risk nito pagka nagte-take tayo ng gamot na medyo hindi na, wala na sa within period of efficacy or slightly expired already? Okay, unang-una, kaya nilagay yung expiration date dyan kasi yung effectivity niya, Okay. valid lang doon. Pag lumagpas yun doon, pwedeng mabawasan yung effectiveness niya, pwedeng harmful na sa katawan, kaya binabadala sa mga pharmacy, sila ang nagdi-dispose ng mga expired na gamot. May okay. SOP para po dyan. For the pharmacy, but syempre, for example, yung mga tao na bumibili in bulk sometimes, lalo na yun hindi yung over-the-counter, may chance din mag-expire ito. So, dapat pagka-expired na, responsibility yan ng isang pasyente na i-dispose na itong mga gamot na ito. At yes, dahil sabi mo, may nabili ng bulk, makakabili lang tayo ng mga prescription drugs kung ilan lang yung nireseta sa atin. Okay. Kung alimbawa, sinabi number 15 for 7 days, yun lang talaga Yun lang ang i-dispense ni pharmacy. Yes. Okay. So, dapat talaga nakabase pa rin sa Sa reseta, sa prescription. okay. And importante ito, no? Pagka nagtitake ka ng gamot is kung ano yung riniseta sa'yo, yan yung dapat mong i-take. Kasi may mga iba, kung lalong-lalo na sa antibiotic, pagka maganda na yung pakiramdam ng pasyente, hindi na nila tinitake yung the rest. That's bad, right? That's mali kasi pwede magkaroon ng antibiotic resistance yung katawan. Yes, yes. And common din sa Pilipino na kunwari, uminom ka nito, sasabihin ng kapitbahay, uminom ka nito, ito ginagamit ko. Mali po yun. Right. Iba-iba ang status ng katawan ng bawat tao. Kaya dapat magpa-check up talaga sila sa mga doktor para malaman talaga nila kung ano yung mga tamang gamot para lang sa kanila. Okay. So, ayan, nagbigay na tayo ng overview kung ano ang tama at saka mali sa pagtitake ng gamot at saka kung ano ang guidance natin sa mga laboratory work. So, mamaya pag-uusapan natin the other more intricate parts like yung para bang why there are discrepancies between results of your laboratory, minsan 1 week or 2 weeks lang. So, sa pagbabalik yan ng Agapay, Tatak Rosa Rosal. So, don't go away. We will be right back after these important messages.
Narito na ang schedule ng inyong paboritong Lotto games mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Araw-araw ang draws ng 2D Lotto at 3D Lotto tuwing alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon at alas 9 ng gabi. At pagsapit ng alas 9 ng gabi, sasamahan pa yan ng big time games. Tuwing Lunes, magpapapremyo rin ang 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagdating ng Martes, magdadala ng panalo ang 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Tuwing Miyerkules, umaarangkada ang papremyo ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagsapit ng Huwebes, tutok na sa 6D Lotto, Lotto 642 at Super Lotto 649. Mapapanood naman tuwing Biyernes ang pagbola ng winning numbers ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. At tuwing Sabado, abangan ang 6D Lotto, Lotto 642 at Grand Lotto 655. Sigurado namang pasasayahin ang araw ng linggo ng exciting prizes ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Sali na dahil baka ikaw na ang susunod na mananalo At maging Lotto Milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto! Dito lang yan sa DATV at IBC. Dito na sa Alauna Arangkada, ang inyong weekday habit sa DATV. Lunes, ang sabi ng bayan. Para sa akin, yung 6.95 na minimum wage, hindi siya ngayon sasapat para sa bilihin. Yung cost of living kasi ngayon mataas eh. All access. Invited me to join a lot of exposures with our products as well. At ang makabuluhang kwento ng Ang Maging Pilipino. Kasi ang likas na talagang magalang ang mga Pilipino. Una-una, pag meron sila nakikita mga taong hindi nila kilala o alam nila mas mataas sa kanila, pinapakita ng paggalang. Martes, tikman ang sarap ng ating kultura sa Tara! Food Trip! Ako sa pagkain, di talaga masisira yan. Tara, sisig! Sisig, bro. Yeah, let's go. Ayan na. Sorry, our sisig is 230 pesos. This one. Grabe yung texture! Iba nga yung cheese! Miyerkules, diskarte sa buhay at negosyo? Tutok na sa Negoskarte. Asenso, hindi lang po sa mga trade fairs, kundi sa mga legal matters din po. Huwebes, kaalaman ay kapangyarihan sa Alam Mo Dapat! At ang nangunguna doon na dahilan ng nasabing sunog ay open flame. So, ang open flame, ito po yung mga naiwang nakasinding kandila o di kaya unattended cooking equipment, open flame din yon. So, dapat talaga, kung ngayon ang pinag-usapan, ang kandila po ay talagang ilagay yan sa tamang lalagyanan, kahit matumba man o masagi man, o kahit malakas na hangin, natumba, ay hindi siya mapupunta doon sa madaling lumiyab. Biyernes, himay-himayin ang mga balita sa Kongreso at Senado. Alamin ang mga bagong batas sa Hawak Mo ang Beat. Kasama ang inyong mga beat reporters na sina Gazi Sarip at Judea Bernardo. Si Vice President Sara Duterte po ay nahaharap sa mabibigat na aligasyon na pinipilit po ng Kongreso ngayon na patunayan. Ito yung culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, at umanong other high crimes, betrayal of public trust. Kaya tutok na sa alauna ng hapon. Impormasyon, serbisyo at saya. Dito lang yan sa DATV. Hi! Ako po si Fiona Gicale. Inaanyayahan ko po kayong manood ng D8 Patrol tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tampok ang mga malalaki at pinakamainit na balita sa bawat sulok ng mundo. Lahat ng pangyayari ihatid sa inyo na may malinaw na impormasyon. Dito lamang yan sa D8 Patrol.
Okay, nagbabalik po ang Agapay Tatak Rosa Rosal at ang pinag-uusapan pa natin is of course the importance of lab work and the importance of taking the right medicine with our guest Paul Benedict A. Bautista, a registered medical technologist and the CEO of Prime Choice Drugstore. So Paul, ito yung yung next question ko is usually pagka meron minomonitor ang doktor, medyo napapadalas yung lab test. They will ask you, please repeat it after 1 week and then please repeat it at the week after that. Ano yung nagiging reasons bakit nagbabago or bakit pinapamonitor weekly or twice a month ang isang lab test ng pasyente? Bakit nagbabago yung resulta nila is madaming factors. Unang-una, yung stress, yung kinain, tinitingnan rin kung umeffect yung gamot na pinainom sa kanila. Yun yung reason kung bakit minomonitor ng mga doktor yung mga laboratory tests. Okay. Ayun yun. Eto ngayon, pwede ba maging epekto sa resulta natin kung alimbawa ang tao is extremely stressed before the lab test? Like for example, will that affect the blood pressure at all or hindi naman? Okay. So, pwede yun or pwede hindi. Depende sa tao. Okay. Anyway, pwede po bang magpa-lab test na walang reseta ng doktor? Meron po tayong mga test na hindi kailangang reseta. Kunwari, pregnancy test kung gusto lang nila malaman. Pero importante pa rin po na magpakonsulta tayo sa doktor para alam ng mga pasyente kung anong test mismo yung ipapagawa nila sa laboratory. Okay. Very important po yan. Okay, so it always has to be guided by a doctor. Yes. Okay. Totoo po ba na mas mabagal gumaling kapag generic ang iniinom kumpara sa branded? Although nasagot na natin yan, pero let's be a little bit more comprehensive on it. No, ang efficacy is the same, tama? Same lang po yan. Dumaan po lahat yan sa FDA. Brand name lang po yung nagkakaiba. Kasi yun po yung mga pinagkakaiba ng mga kumpanyang nag-manufacture nito. Pero lahat po yan dumaan sa FDA, kaya effective po lahat ng generic po natin. Okay. And ito syempre lalong-lalo na sa pandemic and how para bang society has evolved. Marami nang bumibili online, naghahanap ng mas mura, naghahanap ng kung ano-ano ibang options. So, meron bang difference between buying your medicines online and over the counter? Okay. Yung mga big pharmacies sa Pilipinas is nagsimula na magbenta online. Okay. Chine-check ng pharmacist nila online, pinapasend yung reseta para ma-verify kung peke ba or hindi. Usually, napakalaking tulong nito sa Pilipinas kasi merong mga tao, yung mga kunwari, mga senior na walang kasama sa buhay, imbis na bumiyahe pa sila papunta sa pharmacies, ipapadeliver nila sa bahay, iwas hassle sa pagbiyahe, iwas gasto sa pag-commute, sa safety rin din nila. And also, kung alimbawa yung pinupuntahan yung branch is, for example, walang stock nung gamot na yon, kung online ka kukuha, bahala na yung service provider kung saan branch nila kukunin. Tama? Yes. Okay. And sinasabi nila sa generic, going back to generic medicines, meron mga, ano yung naririnig ko, mga brand A, generic brand A kumpara sa brand B, meron bang discrepancy ito? Ano ang main difference nito? Ang difference lang nila is una, itsura, color. Usually yun yung, depende kung paano nag-manufacture yung company pero sa effectiveness, same pa rin po lahat yan. Iisa lang active ingredient niyan, dadaan po yan lahat sa FDA pa rin po. So, effective po rin po lahat yan. So, but then again, you have to follow your doctor's advice. At saka doktor pa rin ang magbibigay niyan. So, definitely, it is para bang swak yan para sa'yo. Okay, and ano ang mapapayo ninyo sa ating mga kababayan to take better care of their health? Because at the end of the day, we're going back to prevention is better than cure. Ano ang kailangan na bantayan ng isang tao sa kalusugan nila in general? Unang-una, mas
mas mahal po pag nagkasakit tayo. Mas mura kung aagapan po natin to. So, kahit once a year, magpakonsulta po tayo sa mga doktor natin. Sila po ang magsasabi kung may nararamdaman na po ba tayo ulit. Yung mga doktor ang magsasabi kung kailangan ba natin magpa-laboratory test or kailangan natin mag-take ng gamot para in the long run, healthy pa rin po ang status ng katawan po natin. Okay. Ayun po. Okay. Ito, no, malaking problema ito ng mga Pilipino. Maraming natatakot magpa-lab test. Siguro because natatakot silang malaman kung ano yung maaring maging sakit nila. Palaging katwiran ng isang tao ay, wala pa naman akong nararamdaman. Kasi yan ang palagi kong naririnig. Bakit ako magpapa-check up? Bakit ako magpapa-lab test? Wala naman akong nararamdaman. Ano yung ano nito? And that happens very common. Ano ang nagiging epekto nito? Usually, di ba, the situation is already quite bad when they finally find out. Unang-una, may mga test po kasi na kahit tumaas na onte, wala pa rin po nararamdaman yung mga tao. Ang nangyayari po common na nangyayari sa mga Pilipino, kung kailan malala na, dun pa lang sila magpapa-check up. Which is sana, naagapan natin. Yun yung pinaka-importante po dun. Okay, so maraming mga sakit na hindi nagpapakita ng simptoma on the early stages. Yes. One of those actually is, for example, kidney problems. No, your values could already be rather weird, or you can have glucose in your urine, but this does not necessarily be associated with pain and stuff like that. Okay, so totoo po ba kapag mataas ang cholesterol or blood sugar sa lab result, direkta nang pwedeng bumili ng gamot sa pharmacy? Hindi pa rin po. Kailangan pa rin po natin magpakonsulta sa doktor. Sila po ang magbibigay ng tamang reseta para sa katawan po natin. Okay, so sila pa rin ang dapat yung para bang the final authority. Sila pa rin. Okay. Paano kung sinabi ng doktor na branded lang ang inumin? Pwede pa rin yan maging pwede pa rin bumili ng generic? Kung alimbawa ang riniseta ng doktor ay branded. Yes po, under Generic Acts Law, binibigyan po ng option ng mga Pilipino na mamili ng ibang brand Okay. na mas cheaper dun sa branded. Kasi unang-una, sabihin natin yung factor, mahal talaga. Oo. Kaya mayroon tayong batas para makapamili yung mga Pilipino na mas mura at madami pa silang options. Okay. Ayun na. Pero generally, kung halimbawa branded ang binigay sa reseta at bibili ka ng generic, the drugstore will accept this naman. Kailangan may counterpart na generic name. May nakalagay na generic name dun sa Naakma prescription mismo. dun sa prescription. Yes. Kung halimbawa, like katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung nagkataon na yung particular medication na yon ay only available in this brand, walang choice. Opo. Okay, so kailangan yon. But it's not because of the brand, but it's because the contents of that particular medicine is itong tatak lang ang Meron nagmamanufacture nun. Okay. What about bakit po minsan ayaw ng ibang tao sa generic at mas gusto nila yung branded? Una is yung brand loyalty. Nasanay kasi sila sa mga napapanood sa TV, social media na ito yung may commercial. Kaya akala nila, yun na lang mismo yung brand na meron tayo sa Pilipinas. Okay. Pero madami pa rin pong options. Okay. And this will be our last question before we go on our gap, no? Ano po ba ang pagkakaiba ng generic name sa brand name para hindi malito ang bumibili? Okay. Yung generic name po, yun yung active ingredient ng gamot. Ang brand name naman po, yun yung binigay ng manufacturer dun sa gamot para yun, kumbaga yun yung pangalan nila. Pero sa effectiveness, yung active ingredient po yung nagpapagaling sa sakit natin. Oo, kaya pagka bumibili kayo ng gamot na may brand, meron open and close parentheses, yun yung generic name ng yung active ingredient ng brand na yon. Tama. Yes. Okay. So marami pa tayo nga pag-uusapan sa pagbabalik ng Agapay Tatak Rosa Rosal. Don't go away. We will be right back.
in love with Metro Manila as you walk the cobbled streets of this walled city. Where you can find peace inside old churches built hundreds of years ago. Within the city are refreshing pockets of nature. Where business flourish in diversity. Where new friends meet. A city where you'll keep coming back for more. Hello and magandang araw po sa lahat ng ating mga televiewers. I'm Queen Semana from the game show PCSO Lottery Draw or Lotto. Most people, ang impression nila sa Lotto ay fun and games lang, pero lingid sa kaalaman na nakararami. Ito po ay isang ahensya ng gobyerno kung saan may mga charitable programs tayo na nakakapaghatid ng tulong sa marami nating kababayan. And when you watch PCSO, you are being part of its greater causes. Kaya mapapanood po ito araw-araw every 2, 5, and 9 p.m. sa IBC 13, DATV, at syempre kahit sa mga social media accounts. Kaya kahit saan, kahit kailan makakasubaybay ka. To all the avid fans ng Lotto or PCSO, ako po si Queen Semana. You can follow me on my social media accounts for more update on other shows and programs that I have and will have. That's QUEENSEMANA. So, see you po! Sometimes in our lives, when things go wrong, we all have sorrow. But if we are wise, I do what's right. We know that there's always tomorrow. I give my best. I keep caring. Lean on me when you're not strong, and I'll be My your friend from the Philippines. Thank you. I'll help you carry on. I am Charm. I am the Philippines. Lean on me. Okay, nagbabalik po ang Agapay Tatak Rosa Rosal, and still on the topic of proper medication and proper diagnostics via lab test. So, Paul, pag-usapan naman natin, since we're basically have a good understanding of all of these things, pag-usapan naman natin yung ating mga kababayan na, for example, senior citizens na hindi na sila masyado nakakapunta sa ospital. Mga persons with disabilities na medyo may problema na sa mobility. Lalong-lalo na kasi pagka senior na tayo, immunocompromised na usually yan. So, hindi na masyadong advisable para pumunta sa ospital para magpa-blood test, maghintay. It takes a long time, no? We want to limit hospital visits to those that are really
medically necessary or cannot be done at home. Marami na bang gumagawa ng lab test sa bahay? Yes. Actually, kahit check-up, pwede nang i-home visit eh. Okay. Pwede na mag-home visit ang check-up, pwede mag-home visit ang laboratory. Basta i-make sure lang nila na yung dugo nila nakalagay sa proper storage na dala nung licensed medtech para iwas hassle na rin pumunta yung mga senior natin at persons with disabilities natin na sa pumunta pa ng hospital, which is mas mataas yung risk na mahawa pa sa ibang sakit. Kasi di ba maraming mga hospital-acquired para bang diseases na you get from visiting the hospital na kung tutuusin, you did not have it before you went to the hospital, di ba? Kasi hawa-hawa yon. So, mas nagiging safe yung ating mga home laboratory. Yes, at mas convenient din sa mga senior natin kasi nasa bahay na lang sila eh, hindi na nila kailangan gumising ng maaga, hindi na nila kailangang bumiyahe pa, mag-ayos. At least sa bahay, after nila makuna ng dugo, pwede na silang kumain. Okay, meron mga iba kasing mga tests no, na rini-require ng mga doktor. Usually, this is a standard, is yung mga chest x-ray, yung mga ECG. Is this also available in home service? Yes, yes. Usually, ang x-ray, meron silang truck eh. Yung ibang malalaking companies, may truck sila ng x-ray eh. Napunta talaga sa bahay eh. Okay. Basta make sure nila na tanong muna nila sa mga clinics or hospitals kung available yung service na yun. So again, you will get the doctor's reseta. Yes. Tapos you will coordinate with the clinic if indeed these tests are available for home service. Yes. Now, kung alimbawa there is a complicated test na kailangan dalhin sa ospital, usually yung mga complicated or yung mga special tests na yun, hindi naman sila subject to long lines because they are special tests, di ba? So you can make an appointment at the hospital and come when you're about to get those tests done, Yes, kaya diba? importante rin ng pagkakaroon ng appointment sa hospital para hindi na rin tayo pumila. Oo, kasi ang alam ko, kung alimbawa ang sasabihin ng doktor is, for example, MRI, this is not still available in the home service, Yes. di ba? So kung alimbawa MRI yan, pupunta talaga tayo sa ospital. Pero at least we can make an appointment para dumating tayo close to that at saka masasalang na tayo. Tama? Yes, tama. Okay. Tama. What about yung ano naman, Paul, yung mga resulta ng home laboratory tests? Kasing bilis din ba ito than getting it with the hospital? Yes, same procedure lang naman ang ginagawa. Usually, mas mabilis siya. Unlike noon, pag nagpa-laboratory ka sa hospital, babalikan mo ng after ilang oras, babalikan mo bukas. Ngayon, yung mga nagpapa-home service, aantayin nila sa bahay yung resulta. Yung iba, nagde-deliver, yung iba, via email sinasend. So, mas convenient talaga na ngayon. So, and usually, no, how long do you have to wait for a typical lab test? Kasi I still hear many people say, 5 araw na hindi pa lumalabas ang mga resulta nila. And usually, pagka nagpapa-lab test tayo, syempre, we're anxious for our peace of mind. Gusto na natin makuha kaagad-agad yung mga resulta natin. So, how long does it usually take? Depende pa rin sa test. Iba-iba pa rin talaga So, it's siya. still the type of test. Yes. Yung mga iba, hindi pwedeng i-rush, di ba? Yes. Katulad ng mga alam ko, because syempre nag-aalaga din ako ng senior, no? When we're looking sometimes for a possible UTI infection, ang urine culture takes a little while longer kasi kailangan itong i-culture as opposed to the usual urinalysis that can come out very fast. Yes, isang factor din doon is hindi lahat ng hospital or clinics natin merong mga machine specific para dun sa test na yon. Kaya yung iba, sinasend out pa nila doon. Okay. Ano naman, so basically, this is good news for our seniors and mga persons with disabilities, no? Yes. Okay. Eto naman ngayon, sa pagtitake naman ng gamot na ito, no? Because these questions are just popping out. Wala na actually akong sequence kasi naaalala ko lang yung mga sinasabi ng mga kasabihan or mga old wives' tales, no, na sinasabi nila ay bawal mag-take ng gamot kung hindi ka kumain on an empty stomach. Ganyan. Is that true? Kada gamot may instructions na binibigay yung doktor. Kaya importante pa rin na magpakonsulta muna. Like,
example, sa mga acidic, iba ang pag-take ng gamot nila. Doon sa mga normal na mga for sugar, iba rin ang pag-take ng gamot nila. Pwedeng after meals, yung iba Okay. before meals. Kaya importante magpakonsulta muna talaga sa doktor. Okay. And ayun nga, no? So para bang you have to just know exactly kung ano yun dapat. Kasi Yes. ang effectivity niyan or the target really depends on whether you're eating or Yun not. ang importance pa rin ng dadaan muna tayo sa doktor natin bago mag-take ng gamot. Okay. Ano ang kung alimbawa magpapa-lab test ka kasi you're going to use it nga no for baseline, lalong-lalo na yung mga first-timers, ano ang dapat nilang i-look out for in choosing the right yung para bang right laboratory? Okay. Una, tingnan nila kung DOH accredited ba yung facility. Kung license ba ang mga personnels na andon. Usually, kapag andun naman, naka-display yung LTO or license to operate, is pumasa siya sa DOH guidelines, yung facility na yon. Okay. What about yung, for example, nagpa-lab test ka na, no? Wala kang nararamdaman, you generally are healthy. Pero meron nakita dun sa lab test mo, agad-agad mo na dapat i-address yun. Yes. Yes, kaya kailangan ipakita mo agad sa doktor pag once na may resulta ka na. Okay. Para matingnan kung ano yon, kung maaagapan pa ba yon, para makapag-take na rin tayo ng gamot. Okay, balik na rin naman natin. What if, for example, may masama nararamdaman, there's something na for sure nararamdaman ng isang pasyente na may sakit sila, pero pagka lumabas yung lab test, everything is normal. Ano naman ang situation na gano'n? Okay, unang-una, may option tayo. Pwede tayo magpasok second opinion sa iba. Pangalawa, hindi lang laboratory testing basehan. Madami pang ibang test, X-ray, ECG. Kaya, pag na-clear na sa laboratory, yung doctor na magde-decide kung anong next step natin para doon. I see, okay. Kaya nga, usually, di ba, pagka meron nakikita, pag-usapan na lang natin yung sarili ko kasi nung may nakita sa irregularity sa ECG ko, they ask me to do a 2D echo because yun ang next step, tama? Yes. After the 2D echo, they still ask me to do a stress test. Yes. So, kumbaga, yun ang mga escalations Yes. depending on kung ano yung nakikita sa test mo. Doon pa lang tayo makakapag-decide kung anong next step natin pag nakita na natin yung mga resulta talaga. Okay. So ngayon naman, Paul, ano ang maipapayo mo, no? Ano ang mapapayo mo sa ating mga kababayan, lalo na yung natatakot magpa-laboratory, yung mga para bang feeling nila na i-inconvenience sila, ayaw nilang pumunta sa clinic, ayaw nilang pumunta sa ospital. Ano ang dapat talaga nilang gawin? Hello po, sa mga kababayan ko po, wag po kayong matatakot magpa-check up sa mga doktor. May mga nag-o-offer na rin po ng mga home service check-up. Kung nahihiya po kayong pumunta sa ospital, may mga home service laboratory na rin po. Para sa kalusugan nyo rin po ito, mas maganda, mas maagapan po natin kung ano po yung mga nararamdaman po ninyo. Bumili lang po kayo ng gamot sa mga FDA licensed na pharmacy para makasiguro pong maayos ang gamot po ninyo. Yun lang po. Okay, yun. So that's basic information, no, na talagang easy lang naman to understand. So thank you very much, Mr. Paul Benedict A. Bautista, registered medical technologist and the CEO of Prime Choice Drugstore. At yan na nga mga kaibigan, na these are the basics, no, before we start getting paranoid or start overthinking about our health concerns. I think it is still really better to consult with a doctor, get the laboratory so you will have a baseline, and wag po kayong matakot kasi sa totoo lang, mas maganda na alam natin yung sitwasyon ng ating katawan kaysa sa nabubulaga tayo or nasusurpresa tayo na medyo seryoso na yung ating condition, and we will need more medical treatment because this will affect our life, the quality of our life, and at the same time, magiging mas mahal ito. And it also feels good to know that there are generic brands that will help, that will also help our pocket. So, until next time, ako po si William Theo sa ngalan ni Rosa Rosal.
Rosal. Nagpapaalam na po and see you on the next episode of Agapay Tatak Rosa Rosal.